Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Dilaw na Kandila. Dahil madami sa inyo ang gusto lang makinig ng kwento, iibahin natin ang diskarte natin ngayon. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dediretso na tayo sa pagkakwento. Uupo na lang kayo at makikinig. Ang kwento natin ngayon ay titled Gabi ng Itim na Buwan, ang Kalbaryo ng Ama. Malakas ang ulan nang umuwi si JR sa probinsya. Yung tipong parang walang balak huminto ang langit sa pagbuhos ng ulan. Nakaupo siya sa gilid ng jeepney. Isang kamay nakahawak sa malamig na bakal. Yung isa nakadukot sa plastic bag na naglalaman ng lahat ng gamit nila. 2 pirasong t-shirt, isang pantalon at maliit na tuwalya na amoy lumang sabon. Katabi niya si Telmo, ang anak niya. 7 taong gulang. Tahimik lang. Nakadikit ang noo sa basang salamin ng bintana. Kumukuhit ng bilog gamit ang daliri sa singaw ng hininga. Basang-basa ang jacket ni JR. Hindi lang sa ulan, kundi sa pawis na dulot ng ilang araw na walang maayos na tulog. At habang nag-iingay ang wiper ng jeep, nagbabalik sa kanya yung huling linggo sa Maynila. Naalala pa niya yung tunog ng makina sa pabrika, yung amoy ng langis at bakal, at yung araw na tinatawag siya ng foreman. Pasensya na, JR. Magsasara na tayo. Wala na tayong trabaho. Parang nahulog ang sikmura niya noon. Pero mas masakit yung pag-uwi niya ng maaga. Na nadatnan ang pintuan ng apartment nilang hindi nakalak. Amoy pabango ng asawa niya sa hangin. Pero may ibang amoy na sumabay. Amoy pabango ng lalaki. Hindi na nag-deny ang babae. Walang sigawan, walang luha. Pagod na ako sa ganitong buhay, sabi lang ng babae. At umalis kasama yung lalaki. Hindi man lang lumingon kay Telmo na natutulog sa sofa. Pagkatapos noon, mabilis na bumagsak ang lahat. Mga bill na hindi nababayaran. Pagkain na hinahati para magkasya sa maghapon. At boses ng landlord na paulit-ulit na nagpapalis sa kanila. Wala na siyang kamag-anak sa lungsod. Wala nang trabaho, wala nang kakampi. Hanggang isang gabi, tumawag ang tatay niya mula sa baryo. Paus na, may halong ubo sa bawat salita. Anak, nabalitaan ko ang sitwasyon mo dyan. Umuwi ka na dito. May bubong kayong titirahan ng anak mo dito. Magpakatatag ka, makakaraos din kayo. Kinabukasan, ibinenta ni JR ang huling gamit na may halaga. Lumang cellphone na gasgas na ang screen, kapalit ng pamasahe pauwi. Pagdating nila sa baryo, ang unang bumungad ay putik. Parang ayaw bitawan ng lupa ang tsinelas nila sa bawat hakbang. Amoy basa ang hangin. Pinaghalong amoy ng palay na nabasa ng ulan at usok mula sa sinusunog na bao ng nyog sa malalayong bahay. May ilang kapitbahay na nakasilong sa ilalim ng payong nakatingin sa kanila. May matatandang babae na bumubulong sa isa pang nakasilong habang pinagmamasdan si Telmo. Yan ba yung apo ni Ruben? Ang bango ah! Sa dulo ng kalsada, sumalubong ang lumang bahay ng pamilya nila. Sa tabi nito nakatayo ang matandang puno ng kapok. Mataas, puti ang katawan. At parang may kung anong nakasilip sa mga sanga. Kahit wala naman. Sinalubong sila ni Mang Ruben at mas payat na kaysa sa huling alaala ni JR. Pero kahit ubot hika ang kasama sa bawat hininga,
malalim pa rin ang mga mata. Sumunod si Aling Pasita. Halos bulag na sa katarata pero parang nakikita pa rin ang hindi nakikita ng iba. Lumapit ito kay Telmo. Marahang hinaplos ang pisngi ng bata. "May aninong umaaligid sa anak mo, anak!" Bulong niya bago ngumiti ng papilit. Gabi na, maulan pa rin. Habang natutulog ang lahat, nagising si JR sa mahina pero tuloy-tuloy na gasgas ng kung anong matutulis na kuko sa dingding. Napataas ang balahibo niya nang may marinig siyang mahina, parang umaawit na isang lullaby. Pero mali ang mga nota, para bang ginagaya lang ng kung sino o kung ano ang tunog ng tao. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagtingin niya kay Telmo, nanlamig siya. Sa pagitan ng mga siwang ng bintanang kawayan, may dalawang mata. Hindi puti, hindi itim, kundi kulay pula na parang baga na inaapoyan sa dilim. Nakatitig, hindi kumukurap. Tumalon siya para lapitan ito, pero biglang nawala. Tanging amoy ng basang lupa ang naiwan at mahina pero malinaw na pagaspas ng pakpak papalayo. Kinabukasan, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka guni-guni lang yon. Pero habang pinagmamasdan niya si Telmo na naglalaro sa may pasilyo, napansin niya ang bakas ng putik sa sahig papasok mula sa bintana. At sa gilid ng bakas, parang may marka ng kuko. Hindi niyo masabi sa ama't ina niya. Ayaw niyang isipin nilang mahina siya. Pero sa likod ng isip niya, bumalik yung sinabi ni Aling Pasing kagabi. Yung tungkol sa aninong umaaligid sa anak niya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng tinola na halos puro sabaw at talbos lang ang laman, biglang nagsalita si Mang Ruben. "JR, mahina pero mabigat ang boses. Alam mo ba kung anong ibig sabihin kapag may aninong sumusunod sa bata?" Hindi agad sumagot si JR. Nilunok muna niya ang pagkain. Ramdam ang sikip ng lalamunan. Si Mang Ruben tumingin kay Telmo na abala sa paglalaro ng kutsara at tinidor. Kapag namarkahan ang isang bata, JR, hindi titigilan nung nagbigay ng marka ang bata. Hindi yan mawawala sa isip niya hanggang makuha niya. Parang lalaking aso na minarkahan ng isang babaeng aso. Maulol yan pag hindi niya naangkin ang namarkahan niya. Napangiti si Aling Pasita sa pagkikinig ng kwentuhan ng mag-ama, pero walang halong saya. Nagsindi ng lampara si Mang Ruben. Nilapit sa mesa. Ang dilaw na ilaw kumikislap sa basang kahoy. "Magpakatatag ka para sa anak mo, JR. May mga..." Umubo si Mang Ruben at ibinaling ang lampara sa bintana. Parang may naramdaman ito sa ihip ng hangin. Hindi na tinapos ni Mang Ruben ang sinabi, pero sapat na ang katahimikan para magpatuloy ang takot sa dibdib ni JR. "Bakit nung bata ako, wala namang ganyang mga kwento ah?" tanong ni JR. Napatingin si Mang Ruben sa kanya. Saglit na parang may halong hiya. "Alam mo anak, noong kabataan namin ng nanay mo kasi, talagang tahimik ang baryo. Dahil kami ang tagabantay. Antingero ako. Antingero din ang nanay mo. Walang halimaw na nagtatagal dito noon. Pero ngayon, mahina na ang katawan namin. At alam ng mga lintik na yan na mahina na kami. Porsyonista sila.
tsinempo nilang wala nang hahadlang sa mga gutom nila. Sa labas, biglang umihip ang hangin para bang sumabay sa usapan nila. Kinabukasan, dinala ni JR si Telmo sa palayan para maglaro at maglibang. Pero bago pa makalayo ang bata, napasigaw ito. "Tay!" sigaw ni Telmo. Tinuro ang putik sa harap niya. Parang humahaba. Isang hugis braso ng anino na buhay, kumagapang papalapit sa paa niya. Wala nang isip-isip, sinunggaban ni JR ang anak at binuhat sabay atras ng mabilis. Pagtingin niya ulit sa putik ay wala na. Putik na lang ulit, parang walang nangyari. Pero ramdam niya may nanonood. Gabi na naman. Habang natutulog si Telmo, biglang may kaluskos sa bubong. Hindi yun normal na tunog ng ulan o butiki, kundi parang kalagkad ng kuko sa kawayan. Bago pa siya makagalaw, bumagsak mula sa kisame ang isang bagay, isang kamay. Balat na kulay abo, butot balat amoy nabubulok. Kumakapit sa gilid ng banig, dahan-dahan na para bang inaabot ang ulo ni Telmo. Duguan ang lalamunan ni JR sa pagsigaw. Tinabig niya ang kamay at tumalon para buksan ang bintana. Pero wala na. Tanging tunog ng pakpak ang naiwan. Kinabukasan, pumunta sila sa palengke para bumili ng kaunting isda at asin. Habang nakabila sa tindera, may naramdaman si JR na hininga sa batok niya. Mainit, mabigat, at isang boses na pabulong, parang humahaplos sa loob ng tenga. "Ang bango-bango nyo! Ang sarap-sarap!" Paglingon niya, walang tao sa likod niya. Tanging matandang nagtitinda ng suka na abala sa pag-aayos ng bote. Pag-uwi nila, doon siya kinausap ulit ni Mang Ruben. "JR, halika dito." Sabi nito habang nilalabas mula sa aparador ang isang lumang kahon. Sa loob, may anting-anting na bilog, kulay tanso. May nakaukit na mga salitang hindi niya maintindihan. "Isuot mo to. Pero wag mong basta isuot. Dapat nakadikit sa balat mo yan palagi. Para huminga kasama mo. Huwag mong tatanggalin kahit maligo ka. Okay?" Tinuruan din siya ni Mang Ruben ng mga orasyon, dasal na Tagalog at Latin, na kailangan bigkasin ng walang patid. Hindi naging madali. Ang dating lakas ng braso ni JR sa pabrika, hindi sapat para sa mga ganitong laban. Pero gabi-gabi, pinapagal niya ang sarili sa pag-iensayo. Matutong humarap sa dilim na walang ilaw. Matutong huminga ng kalmado kahit ramdam niyang may aninong dumadaan sa likod niya. Isang gabi, habang nagprapraktis ng orasyon sa harap ng lampara, dumaan si Aling Pasita. "Naalala ko nung bata ka," sabi nito. "Takot kasi dilim. Lagi kang nakadikit sa akin," sabi niya. Tapos ngumiti ng kakaiba. Hindi nakakaaliw, hindi rin nakakatakot. Pero parang may nalalaman na hindi pa sinasabi. Habang tumatagal, nagiging mas masama ang pakiramdam sa baryo. Ang hangin mas mabigat. May amoy na parang kalawang na nakasabit sa paligid. At si Telmo, nagsisimula ng magising sa gitna ng gabi. Umiiyak, sinasabing may humahatak sa kanya pataas, tinatawid sa palayan.
Isang gabi, habang inaalalayan ni JR ang anak pabalik sa banig, biglang nagsalita si Aling Pasita mula sa dilim. "Itim na buwan na bukas, lahat ng halimaw lalakas," sabi nito. Tahimik silang lahat pagkatapos noon. Sa labas, umulan ng malakas, pero parang maingay yung tibok ng puso ni JR. Kinabukasan, ramdam niya ang kakaiba sa paligid. Walang dumadaan sa kalsada. Sarado ang karamihan ng bahay. Parang naghihintay ang lahat ng isang bagay na ayaw nilang mangyari, pero alam nilang darating. Sa hapon naman, lumapit si Mang Ruben kay JR. May hawak na bolo na nakabalot sa pulang tela. "Anak, alam kong hindi pa nawawala yung sakit na nararamdaman mo na galing sa Maynila. Ang pagkawala ng trabaho at asawa mo. Tapos dumagdag pa tong nangyayari ngayon. Pero kahit ganun, huwag kang susuko. Magpakatatag ka para sa anak mo. Kunin mo to. Nabasbasan ko na yan. Huwag mong ilalayo sa tabi mo. Huwag ka ring lalayo sa anak mo," sabi ni Mang Ruben, at sabay silang tumingin ni JR sa gabi ng itim na buwan. Dumilim ang paligid, pati ang langit nang mas mabilis kaysa sa dati. Parang may makapal na kumot na tumaklob sa buong baryo. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig lang ang maririnig. Pero kahit yon, parang may biglang natahimik kapag may dumadaan na malamig sa hangin. Si JR nakatayo sa pintuan, hawak ang bolong binigay ni Mang Ruben. Sa kaliwang kamay nakapalupot ang tansong anting-anting sa pulso. Si Telmo natutulog sa loob, nakabalot sa kumot at may durog na bawang at asin sa ilalim ng unan, gaya ng pilin ni Aling Pasita. "Kapag may nakita kayong anino, huwag mong papapasukin, JR," paalala ni Mang Ruben habang naglalagay ng asin sa mga bintana. "Kapag may narinig kang tik-tik, ibig sabihin nasa malayo pa siya. Pero kapag naging mahina ang tunog, ibig sabihin malapit na siya sa inyo, JR." Magsasara na sana ng pinto si JR nang may marinig siyang tunog mula sa malayo. Parang mabagal na pagtapik sa kahoy, paulit-ulit, unti-unting bumibilis. Lumapit si Mang Ruben sa gilid niya. Kita sa mukha ang pagkuyom ng panga. "Anak, humanda ka." Mula sa dilim ng palayan, may sumilit na dalawang mata, pulang-pula. Hindi gumagalaw ang katawan, pero ang mga mata parang lumulutang sa ere. Kasunod nito, bumaba mula sa puno ang isang nilalang. Kalahati ang katawan, walang ibabang bahagi, at ang mga bituka ay nakalawit na parang galamay. Ang balat nito kulay abo, may malalalim na hiwa, at ang buhok ay mahahaba't gusot. Pilit tinatakpan ang mukhang halos wala ng laman, lumilipad na parang paniki. "JR!" bumulong si Mang Ruben. "Manananggal!" Lumipad ang nilalang papalapit, sabay ng matinis na tunog ng pakpak na parang basag na yero. Agad isinira ni JR ang pinto, pero sa bubong narinig niya ang biglang pagbagsak nito. Kumalmot sa pawid, pilit hinahanap ang butas. Nagsindi si Aling Pasita ng insenso at tinabig ang lampara sa gitna ng sala. Nagbubulong ng mga orasyon. Sa labas, narinig nila ang tinig ng parang galing sa ilalim ng balon. "Ibigay mo ang bata sa akin!" Hindi na nakatiis si JR. Lumabas siya sa pinto. Hawak ang bolo. Anting-anting
na kumikislap sa ilalim ng buwan na ngayon ay itim na parang pinutol ang liwanag. "Wala kang makukuha dito!" sigaw niya. Tumawa ang manananggal, matinis at mahaba na parang sinisinghot ang takot niya. Nag-umpisa ang laban. Lumipad ito pababa. Mabilis na sumugod kay JR. Bawat hagupit ng kuko tinamaan ito ng bolo. Ang laman ng hangin ay amoy asupre at dugo. Pero kahit tinatamaan, hindi ito nasusugatan gaya ng tao. Kailangan tamaan sa ilalim ng tadyang gaya ng turo ni Mang Ruben. Sa isang iglap, nakalapit ito at halos masunggaban si JR. Pero kumislap ang anting-anting at tila tinulak palayo ang nilalang. Mabilis na nag-orasyon si Mang Ruben mula sa loob. Pinagsasabay ang Latin at Tagalog habang si Aling Pasita ay nagkahagis ng asin sa paligid. Pero lumakas lang ang halakha ng manananggal. "Hindi nyo kami mapipigilan. Hindi ngayong gabi." Lumipad papalayo pero rinig pa rin ang boses at ang pakpak nito na parang nasa paligid lang. Biglang narinig nila ang sigaw ni Telmo mula sa loob. Walang isip-isip, iniwan ni JR ang harap. Tumakbo papasok. Pero sa may bintana nakita niya may mahahaba at maninipis na tila na parang ahas nakapalubot sa paa ng bata. Pilit hinahatak palabas. Sinunggaban ni JR ang dila at tinira ng bolo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang sa labas. Umuurong ang dila na parang sinunog. Tumakbo sa paligid ng bahay sa takot. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa bubong, bumagsak ang isang malaking aso na parang anyong tao. Pumasok sa bintana, diretsyong sumugod kay JR. Naghabol sila sa loob ng bahay. Nagpapanggaan. Damay ang mga kagamitan. Bumabangga sa mga dingding. Natatanggal ang kawayan sa bawat hampas. Sa huling sandali, naalala ni JR ang bilin ni Mang Ruben. Tapunan ang mata at asintain ang ilalim ng tadyang. Huminga siya ng malalim, umatras ng kaunti at sa paglapit ng nilalang, tinapunan ito ng asin sa mata. Tapos itinarak ang bolo sa ilalim ng tadyang nito. Sabay sigaw, "Po, ina mo ka!" Sumigaw ang halimaw ng malakas. Halos mabingi si JR. Ang balat nito'y nagbitak. Kumikinang sa loob na parang may apoy. At sa isang iglap, parang abo lang itong naghiwa-hiwalay at tinangay ng hangin. Pagkatapos noon, sumigaw si JR sa bintana, "Ano? Sino pa sa inyo mangangahas pasukin ang bahay na to?" Wala siyang makitang kahit na anong nilalang sa paligid. Pero sa di kalayuan, mula sa kagubatan, narinig niya ulit ang tunog ng tik-tik. 1, 2, 3 at marami pa. Ibig sabihin, may iba pa. Lumapit si Mang Ruben. Tinapik si JR sa balikat. Humihingal at pawis na pawis. "Anak, uminahon ka. Napatunayan mo na kaya mo. At alam nila yan ngayon." Tumingin rin si Aling Pasita. Seryoso ang muka. "Minarkahan nila ang anak mo, JR. Pero mas matindi yung markang iniwan mo sa kanila. Takot," sabi ni Aling Pasing na may maikling ngiti. Tinignan ni JR si Telmo. Kahit basa ng pawis at luha at takot na takot. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa baryo, nakahinga siya ng maluwag. Kahit alam niyang darating ulit
ang dilim. At dito na nagtatapos ang kwento. Napaka-interesting ng kwento, hindi ba? Maikli, pero malaman. Ano masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ganitong usapan? Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, horror, mystery stories 3 times a week. Babaguhin na natin ang istorya natin ngayon. Dahil marami sa inyo ang gustong makinig, yung tipong hihiga at pampatulog o pampagising yung kwento. Ganun ang gagawin natin ngayon. Solid storytelling. Ang gagawin mo, makikinig na lang. Ilakas mo lang yung volume o ihina mo, depende sa pandinig mo. Ang importante, mag-i-enjoy ka. Mabubusog ang kuryosidad mo sa mga kababalaghan. Hanggang sa muli, ito ang Dilaw na Kandila. Maraming salamat sa panonood.